Yan, okay, ma. Yes. Good morning! Good morning! Excited ba ang lahat? Yes! Bago ako mag-site, hilin mo na ako, okay lang? Hihilin mo na ako ng isang gintong palakpak. Okay, pag sabi ko, good morning, papalakpak kayo ng isang gintong palakpak. Okay? Good morning! Yan. Dalawa. Good morning! Yan. Hanggang dalawa lang kasi may paniniwala ako sa numbers. Ayaw ko na pangatlo. Okay. So, by the way, sa mga hindi kakilala sa akin, magbibigay lang ako ng background. I'm Hazel Magbago. Kaya talaga asahan niyo ang pagbabago sa kumpanyang ito. Yes! Apelido pa lang, magbago ka na. So, by background, I'm an accountant by profession and by background, but never in mission. Never ako na-practice as an accountant. So, isang network builder, a professional network builder. Kasi meron din mga network builder na hindi sila professional approach. A professional network builder for 12 years in an international company. I may say that I have reached the pinnacle of success in network marketing. I have reached the top position in my previous company, and the earning was very good, very lucrative ang earnings. No? Until I find the passion in me na hindi lang ako hanggang maging distributor or maging upline. No? Na-feel ko yun sa sarili ko na I can do more. Siyempre, if you can do more, you can help more. So, yun. Kaya nabuo sa isip ko yung pagtayo ng negosyo. At start sa Dubai, nag-sign ako ng 2020. Isa pa akong pandemic baby company. May mga nanganak ng pandemic. Dami, nagbuntis. Ako, nanganak ng kumpanya ng pandemic. So, I started March 2020 sa Dubai. I first launched the company as a Socialite Sense Collections, perfume ang main product. And after 4 months, I added up jewelry kasi yun talaga yung dream business ko, jewelry. But never thought na maging MLM ang jewelry. Ang dream ko lang noon, magkaroon ng jewelry store. Kaya noong 2023, nag-open ako ng jewelry store sa Makati. So, ang hirap pala pag wala ka dito, tapos ang negosyo mo ginto. Mayaman yung mga empleyado. Pero hindi kasama yung nasa loob. Yung accountant natin ngayon, isa dyan sa mga empleyado ko dun sa San Lorenzo. Siya din talaga yung owner mo nun, a bookkeeper. Ay, by the way, sumabit. Okay, so nun, napakahaba na ng genuine ni Socialite. So, si Socialite Collections, from March 2020, kahit pandemic, hindi talaga yan natipag. So, ang daming company sa Dubai, malalaking companies na close. Pero si Socialite remains standing still. Pero hindi naman ganun ka-strong like big companies. No? But with the concept, kasi ginawa ko siyang direct selling. So, ang daming walang ginagawa sa bahay noon, di ba? So, ang daming nagbebenta online. So, sa Dubai, kahit direct selling ako, yung mga members ko, ang lakas magbenta online through Facebook. Pero, kahit na pandemic doon, nag-ano pa rin naman kami face-to-face. So, sa awa ng Diyos, the company turned, incoming February 8. Kasi, si Socialite Jewelry na-launch ko ng February 8, 2021. So, February 8, 2021 ang anniversary ng jewelry. So, si Socialite Sense Collections, March 2020, magsi 6 years na po yung company natin sa Dubai. Ay, palakpakan na natin. We survived. This company survived storms. It survived pandemic. So, kaya talaga, kasi pag may mission ka, ibibigay ni Lord ang provision. Yun. So, hindi na magtatagal pa. So, bakit nakarating dito ngayon tayo sa Ortigas? No? This is not just an accident. This is not just a chance. This is a blueprint. No? Naka-drawing na, kumbaga, that this company will lead a lot of Filipino, not only in the Philippines, but worldwide, na maglilid tong business na to para marami tayong buhay na mababago at buhay na matutulungan na mabago ang buhay nila, no? Ang hirap, ang daming pagbabago kasi magbago talaga ako. Magbago ang buhay natin dito. Yes!
Okay, so ngayon, syempre, our main product is gold, no? As of this time, nakikita nyo is jewelry pa lang. Kaya una natin pag-aralan si jewelry. Okay? So, the art and science of jewelry. So, sino dito mahilig sa jewelry? Ay, nakikita. Hindi ito mataas mamahili ng kamay, pero ang bigat ng kamay niya. Maraming jewelry. So, the art and science. Kasi normal talaga ang babae. No? Aside sa mga Adventist, excuse me lang sa mga Adventist kasi may mga kasama po tayo ng Adventist kasi bawal po kasi sa kanila. I understand kasi galing po ako sa family na Adventist. So, pag babae talaga, ang unang hilig talaga jewelry. May nakaka-relate ba sa akin? Baka ako lang yun. Hindi. Majority sa mga babae na nakikilala ko at nakakausap ko, ang una talaga hilig ay jewelry. Bago pa man yung mga bags, mga shoes, no? Hilig talaga sa jewelry ang babae. So, understanding quality, value, and craftsmanship. So, para mas naiintindihan natin yung product natin, madali natin mai-convey sa market, no? So, first, ano ba yung mga essentials ng gold? So, gold is the foundation of the jewelry industry. Maraming forms ang jewelry. Merong gold, merong silver, meron din mga stones, precious stones, birthstones, no? Na mga iba-ibang klase ang jewelry. Pero ang gold talaga ang pinaka main foundation ng jewelry industry. Okay? So, understanding its purity is crucial for setting expectations regarding price and durability. So, ang dami kasi nagsasabi, bakit ito mura? Pareho lang naman silang 18 karat. Bakit ito mahal? No? So, maiintindihan natin yan ngayon. So, sabi dito, ang pag-intindi daw, dapat alam mo yung purity ng isang item. Kasi doon nagdedepende yung kanyang price, no? Eh, bakit mas mahal ito? Madali nasira. Kasi, depende nga yun sa setting. Okay? So, may caratage ang jewelry. No? When we say carat, carat with a K. Ang carat na with a K is the carat. Yun yung purity ng jewelry. Yung carat na with the C, yun ay para sa diamond. Nakalam niyo na. Siguro, yung hindi pa nakalam. Sabi, ano ba yun? Ang carat na C, tapos may carat din na K. Siguro, Bisaya yung isang carat K. Yung isang English C. Pag carat na K is for gold. Pag carat na C is for diamond. Kasi si diamond meron din 4 C's. Hindi natin yan ngayon pag-usapan, sorry. Okay, ano yung caratage? 24K, which is the pure gold, yan ay 100%. Normally, ang makikita niyong stamping pag 24 karat is 4 nines. Meron din 4 9, may 5 9. Pero pareho lang yon. Yung iba, trip lang lalagyan joke, hindi naman. Pero kasi depende yan sa manufacturer. Yung kung ilang 9. Pero normally talaga, tumatakbo sa market is 4 nines. Okay? So that is 100%. It is very soft, of course, and rarely used for jewelry. May mga gumagawa din naman na 24 karat jewelry, pero hindi siya advisable suotin. Kasi malambot po yun. Kasi pure po siya na gold. Ako sinasabi ko, fine gold. Ayaw sabihin pure gold. Kasi alam nila, pure gold green, hindi gold yellow. Okay? So, pure gold, pag grocery yun, wala kang makitang ginto. Pero pure gold ang pangalan. So, fine gold yun, 100%. So, ang 22K or 91.6% pure. So, ang 22K, common in traditional high-value investment jewelry. Yun ang sinasabi ko. Yung iba, mostly mga Indian. Yan, mga Indian. Ayaw nila ng 18. 22 karat lang talaga yan. So, ang 22 karat naman, ito yung magandang value ng jewelry na for investment. Pero again, it's not advisable for daily wear. Kasi malambot pa rin yung 22 karat. Okay? So, next is the 18K. Ito yung mostly na ginagamit natin for everyday, no? 18K is 75% pure, no? The gold standard for luxury offers a rich color and good durability. So, kung mapapansin nyo, si 22 karat medyo madilaw na madilaw.
Si 18K medyo mapusyaw. Kasi 75% na lang yung gold niya, content. Okay? So, ito yung normal na ginagamit sa everyday na katulad yung mga suot ko is 18 karat. No? So, ito kasi yung matibay na siya, enough for a daily wear. No? Then, the 14K, which is 58.3% pure. So, sa atin sa Philippines, meron namang mga 14K. Normally, ang 14K is advised kapag ang jewelry ay malaking stone. Kasi mas matibay na po siya. So, ang 14K, the most popular for daily wear because it is harder and more resistant to scratches. So, hindi na siya yung basta-basta nagagasgas. Kasi matigas na siya talaga. Yung not unless talagang hard and sharp object ang makakasagi, talaga makita mo may scratches. No? Pero pag mga fine hair scratches, hindi siya masyadong visible pag 14 karat. Actually, sa US, ang mga gold jewelries nila doon is, when you say gold kasi, gold is fine gold. So, kaya jewelries is ornament. Okay? So, sa US, most of the jewelries is 14 karat. Oo, wala silang factory ng 18 karat. So, only 14 karat. Now, next. So, di ba, meron dito, may 91% gold, may 75%, may 14%, may 58%, which is the 14K. So, what is the other composition? Kasi 100%, di ba? So, sabi dito, the alloy mix. Okay? Gold is mixed with metals like copper, silver, or zinc to increase strength and change color. So, like white gold or rose gold. So, yung mga, pag-usapan natin si 18K. Kasi ang product natin is 18K. Okay? Hindi naman siguro magkaroon tayo ng 22K. Pero, ang design kasi ng 22K, hindi siya pang Filipino or hindi siya pang Asian. More on pang Middle East. Kaya ako, hindi ako nagbibenta sa Dubai ng 22K kasi ang market ko is majority Filipino. Okay? So, inahaluan yung gold, let's say si 18 karat, 75% gold, 25% other metals. So, depende sa availability ng metals na ihahalo. So, okay. Natanong ko rin sa goldsmith, sa factory na gumagawa ng jewelry. Tanong ko sa kanila, bakit pareho namang 18 karat or 75% gold ang sa Dubai, pareho naman siyang 18 karat sa Pilipinas, bakit iba ang uri sa Pilipinas at sa Dubai? So, ang sabi sa akin ng goldsmith, it is due to the supply of other metals. So, baka yung metals na ginamit is low grade. Ay, meron parang ganon. May low grade, may high grade. Siguro yung low grade, hindi nag-aral. Ay, hindi pala yun. Low grade, mababang uri ng other metals. So, what are the other metals? Copper, silver, or zinc. So, yun. Yung hinahalo pala sa gold, nagmamatter yun. Para nagmamatter siya sa result or appearance ng jewelry. No, now you know. Kaya sa knowledge is power. Kaya yan ang ating training, knowledge is power. So next, identifying quality hallmarks. So every piece of fine jewelry speaks through its stamps. Yan ang sinasabi ko sa mga ibang members dito pag nakakausap ko, tingnan niyo yung stamping. No? Pag yung stamping nakasulat is GP, hindi yan gold. That is gold-plated. Oh. So ano ba na yung mga stamping? The purity marks look for 750 or 750. Ang iba may nakalagay AU 750, 18K or K18. Oh, alam niyo ba yun? Pag K18 ang item, Philippine made po yun. Hindi pwede yung yung 18K kasi yung 18K Japan naman halos sa stamping nun. Kaya bawat bansa may kanya-kanya silang identification ng stamping. Okay? 585 14K yon or yung 10K. Actually ang 10K hindi siya nabavalue masyado sa market. Although it's still gold. Okay? So ang maker's marks naman, mga trademarks that identify the jeweler or manufacturer. Ano yung mga markings?
Like the brand Van Cleef and Arpels, di ba may marking siya VCA, nakalagay. Pero may copy na VCA. Parang katulad ng item natin, copy. VCA. That means the owner of the design is VCA. Van Cleef and Arpels. Cartier. Sila ang owner ng design na yon. Like ito, this one is VCA. Itong isa. Ito si Messica. Messica is another Italian brand. No? So, iba may kanya-kanya silang markings ng mga brands normally or the manufacturer. Pero did you know na yung mga malalaking company brands sa Europe ng jewelries like Cartier, Bulgari, Van Cleef, nag-start sila na wala silang manufacturing. May third party lang na goldsmith na gumagawa para sa kanila. But of course, their business has gone huge na naggagawa na sila ng sarili nilang manufacturing. Okay? Soon daw tayo. Yes, why not? Claim it, di ba? So, testing. So, paano ma-identify na ang jewelry or item is real gold? Dumadaan po yan sa testing. May testing na dalawang process na ginagawa. One is the acid testing. Nakita niyo yung grindstone, yung bareta na grindstone. Sino nakapagsangla na dito? Di ba? Pag nagsangla, kinakaskas yung alahas mo. Kasi ititest nila yon. Pag kinaskas nila yon, medyo mahihiwaan yan. May dinadrop po dyan na acid. Yung acid na yon, very strong enough siya para pag gold-plated yung jewelry, kaya niyang tunawin yung plating. Pero pag gold yan, walang magagawa, walang acid na maglalabas. So, pag kinaskas yung jewelry mo at dinrap nila yung acid, mag-fade yan ang kaskas. Di ba pag scratch mo, parang Crayola. Yung Crayola, pag ganyan mo, di ba may mga may sulat? O parang ganun din yung jewelry mo sa grindstone. Pag ganyan nila, may sulat yan. Pag drop ng acid, pag 18 karat yan, hindi siya masyado mag-iiba ang color. No scratch. Pero pag 14K yan, nag-fade po yung scratch. That's how they can identify if the jewelry is 18. Kahit pang magkunwari yan, nilagyan ng stamping na 750, pag acid test niyan, 14 karat. That is why, ang sabi ko, when we talk about Dubai Gold Standard, kasi dito sa Pilipinas, yung mga jewelries dito, nakastamp siya na 18 karat, pero pag kilatis, 16 karat. Kasi, yung quality, iba yung quality ng gawa natin dito. So, maybe it could be due to the mixing machine or kasi ang nagmimix ng machine, nagmimix ng gold is machine eh. So, pag manual mixing yan, human error, pwedeng mag-iiba ang kilatis. Kaya, pinaka-accurate talaga is machine-made. Okay? So, another way of testing a jewelry is through the XRF. Ito yung X-ray fluorescence. Merong dalawang X-ray fluorescence. Meron yung nilalagay lang siya sa parang timbangan, may blue light, magte-test, mag-identify siya kung ang ilang karat yung jewelry. Meron din yung nilulubog sa tubig. Meron kayo nakitang machine na parang ganyan. Ang tawag doon ay acid tester din yon. Ilulubog lang yung alahas mo, hindi siya kakaskasin, walang gagawin. Ilulubog lang yung alahas, then sir yun, ma-identify niya kung ilang karat yung jewelry. Pero po, yung tester na yun ay milyon. Mahal yun. Okay? Pero hindi madadamage ang item. Kasi sa pag-scratch, para sa acid test, nadadamage talaga yung item. Some pawn shops, kapag mga ganito ang sinasangla mo, natatakot sila. Kasi maraming palaman. Yung iba, yung labas gold. Pero sa loob, para bumigat yung item, may daya. Merong, normally dito yan sa Pilipinas na item, meron siyang tingga sa loob para bumigat. So, hindi na pure 18 karat yung jewelry, may daya.
Kaya yung mga pawn shop na iba, pag bakapal ang jewelry, binabari na yan. Pinuputol mo yan. Bari na. Bawal yung putulin. Meron silang gadget na manipis na parang karayong. Babari na yun. Babari na sa loob ng jewelry mo. Sa kung saan, may palatandaan yan sila. Pagbari na yun, paghulog ng acid doon, malalaman kung ang laman ay gold o hindi. Oh. So marami silang ways. Parang tayo maraming ways to earn. So next, jewelry construction and setting. So ang price din ng jewelry depende sa construction and setting. So may construction para sa jewelry. Oh, project, construction project. Oh, di ba? Ghost project. How a piece is made dictates its price point and longevity. So, kung paano pala nagawa yung isang ang isang item, isang jewelry, yun, di ba sabi ko, depende sa craftsmanship. So, depende sa craftsmanship. Kaya, very intricate ang design, mas mahal. So, sino sa inyong familiar kay Bulgari? Wala? Bulgari brand. Si Bulgari, pinaka-intricate or very complicated designs. More on fine jewelry siya. So when you say fine jewelry, yung details is very intricate. So mas mahal yun. Oh. Kaya magtaka kayo, bakit itong alas na to 10 grams ang presyo ganito? Ito 10 grams din naman na. Bakit ang mahal? Kasi depende po yun sa craftsmanship. Kaya, when we talk about gold, di ba, meron tayong basis ng gold price. No? LME for the bullion. Meron din tayong Dubai City of Gold or Gold Live Price. Maraming website na nagpapakita ng gold rate. Kaya ang makita nyo doon na gold rate is the raw gold. Yun po yung hindi pa siya naging ornament. Kumbaga, bars pa siya. Hindi pa siya na-process into an item. Oh, hindi pa siya ornament. Kaya, ang gold price may kasama yung craftsmanship or we commonly call it making charge. Yung making charge, dahil yun sa design, kung anong design ang pagawa mo, even mamaya itakil pa natin kung ano pa mga iba't ibang klase ng craftsmanship. Okay? So, there are two kinds of craftsmanship. It's either cast or handmade. So, yung handmade, yung hand-forged pieces, mas denser and more unique. Unlike sa cast pieces, ito yung more affordable and uniform. So, nagtaka kayo bakit yung bandwidth natin ang dami, pareho itsura, pareho timbang. Yan po yung cast. So, mostly of the cast are machine-made. Oh, machine-made. Kaya, di ba, ang timpla, standard. Yung design, standard din. Di ba? Wala kayong makita sa necklace namin kahit napakadami niyan. May manipis, may makapal, wala. Uniform po yan. O, parang ano yan, parang Barbie doll yan na dumaan sa machine, lumabas pare-pareho ang ulo ng size. Pare-pareho ang size ng legs. Ganon yan ang jewelry. So, that is uniform. So, that's mostly para sa mga mass production. So, pag mass production, that means mas cheaper. Unlike kung handmade, yung talagang dinesign, sino nakakita nung this is handmade. Van Cleef is handmade, kaya ang mahal niya. First, you're paying for the brand name. Second, you're paying for the craftsmanship. Yun. So, sino nakakita yung suot kong pendant na socialite? O yung pinaraffle natin? Yes. Mahal po yun, kasi handmade po. Design. Yun. Okay? Next, what are the common settings? Prong maximizes light but requires regular checking. So ito namang settings na to is settings with stones. Either diamond, precious stones, precious gems. So later yun naman yung mga precious gems and metals na kasi hindi pa naman tayo nag-i-engage sa ganung product. Okay? So the prong settings, ito yung pinabahay ng diamond. Like ganito, this is prong settings. Meron siyang mga, itong tawag na to, parang crown that is prong. Yan. So, meron ding bezel. Ito yung nakikita nyo. Ito, this is bezel setting. Mga stones na binalutan. Some are enamel, bezel setting. Pag enamel,
yung ibabaw lang yung coating. Yung ilalim na yung gold. So, meron din pave. Yung pave, this is the sample of pave settings. So, yung pave settings is pave with tiny diamonds for a continuous surface of shimmer. So, kamusta bang nasa Zoom natin? Nakakaano ba? Okay pa, dumaan Relate sila. much? Okay? Tanungin mo, German. Tanungin mo kung ano. Wala akong nakikita. Saan Ay, exciting. exciting! Okay. At least klaro naman yung boses. Yes. Oo. Kakanta ko mamaya para malaman na kung klaro talaga. Joke. Wag, mag-uwian ang lahat. Okay? Next, care and maintenance. Uy, meron din palang care and maintenance ang jewelries. Oo naman. Diba? Sino ditong may nag-care and maintenance ang jewelries niya? Kailangan inaalagaan yan kasi ano yan by value. Okay? So, there is the thing that we call last on and first off rule. So, ano yung last on? Siya ang huli mong susuotin. Siya din ang una mong huhubarin. Okay? So, jewelry should be the last thing to put on. So, never put on lotion or any hand cream with your jewelries. Kasi, lalo kung ang jewelries mo, may iba-ibang klase tayo ng mga jewelry settings, okay? Kasi, pwede siyang mababa yung kanyang madamage siya, okay? So, cleaning, use warm water, mild soap, and soft brush. Hindi ba, binabrush naman hindi, no? Nagagasgas po ang jewelry doon. Hindi lang siya kita ng naked eye. Pero pag nilanuhan yan, nakita yung pansilip ng alahas. Pag sinilip mo yan, makikita mo yung mga thin hairlines na gasgas. So, pag may gasgas yung alahas mo, yung value niya, hindi na siya katulad ng value ng brand new. Kaya inaalagaan yung alahas. Kaya, pag natulog, huwag talagang mag-alahas. Lalo po earrings. Alam niyo po bakit? Diyan lumalaki yung butas ng tenga. Pag natutulog kang may earrings, kasi pwede sumabit sa unan or sa kumot, hindi mo napapansin kasi tulog ka. So, nagra-rub, lumalaki yung earlobe, yung hair pierce mo. Okay? So, professional check-up, pinapacheck up din pala yung alahas. Parang tao. Oo, kasi ang tao napapacheck up para malaman mo kung may nararamdaman ka o may sakit ka, di ba? O ipacheck mo rin yung alahas mo kasi baka mamaya meron nang na-UP o nag-loose na yung prong. So, pwede nang mawala yung stones mo. Okay lang kung zircon o pet ng baso. Kung diamond yan. Hindi nawala yung diamond. So, dapat chine-check din siya. Chine-check up din siya. Okay? So, may professional check-up din pala ang jewelries. Okay, next. What are the gold types at a glance? So, madali naman lahat ng gold. May iba-iba pa ng klase ng gold. No? May gold type. So, usapan natin si yellow gold, which is common. Ito po yung commonly used and commonly bought ng mga babae, yung yellow gold. So, from 14 karat to 22 karat, ito kasi classic, no? Or common or classic designs. So, hypoallergenic and easy to repair. Why? Pag ito, napatid, naputol, kasi yellow siya, ang dali ihinang. Pagkahinang yan, balik sa dati na. Kasi yung panghinang po, ang pagdugtong, may gold po din yun. Okay? So, next, white gold. Ito yung bangle ko is white gold. So, white gold from 14 karat to 18 karat. So, modern designs. Ito normally. Kasi parang, maalala ko ang white gold sumisikat since 2022. Dumadami yung gumagamit ng white gold. Kasi, like for me, mas prefer ko siya kasi hindi siya very loud. Hindi siya yung mainit sa mata. Lalo kung nasa Pilipinas ka. So, akala lang ng Pero nag-aral na rin yung mga snatcher. Alam nila kahit sa malayong tingin kung white gold yan o silver. Diba? Pinag-aralan na, nag-masteral sila niyan. Pero, ito yung masyadong So, ano yung white gold? Coated in rhodium. So, itong white na to, sinasabi, ito yung rhodium casting. So, meron siyang maintenance, ayan, requires replating. Kasi, over time na ginagamit mo yung white gold, dahil rhodium yung ibabaw, pag na-rub, yung edge nito, pwede lumabas yung yellow. Yes. Kasi, naka-rhodium plating. Kaya ako, pag bumili ako ng white gold na jewelry, ang unang tanong ko,
sa seller, yan ba ay rhodium plating or made white gold? Kasi pag white gold, niluto siya talaga na white gold. Kasi pag rhodium plating lang, mag-change ang color over time, lalabas yung yellow. Okay? So, kailangan mo magpa-replating. Mahal po ang rhodium plating. Mahal. Sa isang bangle, sa Dubai, ang rhodium plating is 50 dirhams. So, like 700 or 800 pesos. Ayan. So, may maintenance. So, next, other kind of gold is rose gold. Ayan. Itong ring na gamit ko is rose gold. So, 14 karat to 18 karat, ito yun naman ang mga vintage look. Social, tingnan ang mga rose gold. So, sa rose gold, very durable due to copper. So, ano siya, matibay talaga ang rose gold. Hindi siya yung basta-basta na yuyuti, hindi siya basta-basta yung, yung nadi-deform yun. And not hypoallergenic. Okay? So, may natutunan ba tayo? Yes! Okay. Gold is gold. So, ang gold pala, what you are selling is not gold. You are selling the emotion. Oh, di ba? Parang yung bandit natin. People don't buy gold. They buy milestones. So, they buy, I love you, I'm sorry, and I made it. So, ano pala yun? Okay, from my personal experience, every time I buy a jewelry, totoo to, I buy milestones. Oh, let's say, I love you po. when I have, unang I love you. I love you to myself. Love yourself, di ba? Like this jewelry, nagkaroon ako na isang bulk buyer, kaya binili ko to. So, it's a milestone. So, totoo, di ba? Oh, pag ang babae, naka-engagement ring, that's another milestone dahil may nag-propose that engagement, di ba? So, ang gold pala talaga, hindi nyo na binibili, but it's the story behind it, okay? So, alam mo na, pag nagtampo sa'yo si Ma'am Daisy, Ganun pala yun. bilaan mo ng bracelet, tapos I'm sorry ka. Tapos, mga leaders, every time that you earn, spare something, some amount, and buy jewelries. And sabihin mo, Ma'am Ness, na I made it. Nung nag-second, nag-2-star minute ako, bumili ako ng pendant na coin, no? Ganun, 24 karat, di ba? Because I made it. So, it's like a rewarding system din ang gold, no, sa atin. So, okay, how to sell? Sabi nila, paano talaga mabilis ibenta ang gold? No? Actually, you don't have to sell. You don't have to do a sales stock sa gold. Kasi bakit ang tao, knowledgeable na when it comes to gold, they know that it's an investment, it's an asset, no? Pero syempre, pwede mo rin sabayan ng kwento. Let's say, ito ring kasi itong sample. Don't just say, this is an 18 karat ring. Hindi mo lang sabihin ng ganun. Sabihin mo, this 18 karat gold has a rich, warm hue that will look beautiful against your skin for a lifetime. So, relate natin sa ating BCA, di ba? Paano mo siya i-sell? Di ba? Sabihin mo, o di ba pag na-member ka ng 7999, meron ka ng napakagandang band. Pag suot mo to, feeling mo si Ivana, lawid ka. O, Marian, tapos, si Marian nagsusuot ng... si Marian, actually the fan, pinakamaraming fan dito ng sa Philippines na influencer ng BCA is Marian Rivera and Heart Evangelista. Si Heart ang pinaka, daming collections. Sabihin mo, di ba? Meron ka na sa 7999, meron ka ng necklace na pagsuot mo, Ivana, Arlawi ka, or Heart Evangelista, may business ka pa. Di ba? Na business na pwede kang makaipon ng maraming jewelry. Actually, when I started the direct selling in Dubai, yun lang ang main goal na sinasabi ko sa kanila. The main goal is for you to accumulate jewelries. Di ba? Ay, lo and behold, ang lahat ng mga members ko na nag-ipon talaga ngayon, thank you talaga sila kasi ang taas na ng gold ngayon. Okay? So, may natututunan tayo? Yes. Yun lang. Sabi nila, lead with luxury, lead with gold. So, I hope na may natutunan kayo sa ating short na training. We will have more trainings in the future to come. And, syempre, gold is gold. It never grows old. Tatanda na lang tayo yung gold, andyan pa rin. Tumataas ang value. Kaya,
we are so blessed that we are in this business wherein we offer asset. We add value to every people's hard-earned money kasi it's adding value to other people. And of course, all our dreams will become true through Social Life Gold Gem. So, palakpakan natin yan. Thank you so much.